Sa mga dokumento raw mula Commission on Audit o COA, nakakuha ng 125 infrastructure projects na nagkakahalaga ng halos 5 bilyong piso ang CLTG Builders mula 2007 hanggang 2018. Yan daw ang kumpanya ng Amanigo na hango mismo sa initial letters ng buong pangalan ng senador. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Trending na trending itong ginawa ni dating Senador Antonio Trillanes. Ano ba yung ginawa ni Trillanes kanina? Itong si Trillanes, naghain ng kasong plunder laban kay dating Pangulong Duterte. Okay? Alam naman natin na itong dalawa, noon pa, kalaban na ito. Okay? Kung matatandaan natin, itong si Trillanes, inis ito sa mga Duterte. Pati nga itong si Senador Bongo nadadamay rin dito. Okay? Kasama sa mga kinasuhan dito ni Antonio Trillanes. Okay? Ilahad ko sa inyo ang buong istorya nito mamaya at bakit ito ginawa ni Trillanes, ano ang kanyang layunin at ano ang magiging action nito ng mga Duterte at si Senator Bongo. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong ating video sa Facebook at sa YouTube. Like and share para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay nating i-like at saka i-share itong ating video, Facebook at YouTube. Like and share na guys. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe and paki-follow Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, sabay-sabay nating i-follow at subscribe Facebook at YouTube. Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Para yan sa mga hindi pa nakasubscribe, ha? So, simulan na natin. No? Itong pag-sulpot ni Trillanes ngayon, issue ito ngayon. Kasi, nakikita ko kanina, itong mga mainstream media at ilan sa mga vloggers, nakaabang na po. Walang mga DDS vlogger doon. Nakaabang na po kay Trillanes. Yun ang napansin ko, ha. Alam na nila na may gagawin si Trillanes. Sino ang ito yung aking tanong. Sino ang taga-bigay ng impormasyon na si Trillanes po ay pupunta sa korte at maghain ng kasong plunder sa mga Duterte at itong kasama rin ito si Bongo. Alam, nakaabang, ha. Imagine that one. Nakaabang yung mga mainstream media at mga vloggers. So may tanong lang, Trillanes, pinaalam mo ba ito sa mga mainstream media at sa ilan sa mga vloggers? Nagtatanong lang po ako, ha. Kasi nga, nandoon si Trillanes, nagsalita na po sa mga mainstream media. Ito yung nagtrending na pagkatapos na kinasuhan nila si Banat Bay at ilan sa mga anchors at yung SMNI rin, no? Pagkatapos, ito na naman si Duterte. Sabi nga ng mga ilan nating mga kasamahan sa DDS vloggers at some of the political experts ang nagsasabi, no, ang nag-analyze dito, ito raw mga ginagawa ni Trillanes ngayon ay tina-timing niya na kasi malapit na raw yung eleksyon. Kayo, sang-ayon ba kayo dyan sa analysis nila? Tina-timing raw ito ni Trillanes, itong pinanggagawa niya dahil malapit ng eleksyon. Sige, panoorin natin, itong balita na ito ng News 5. Ayan, pasok Trillanes. Naharap sa reklamong pandarambong at katiwalian sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nagugat yan sa mga maanumali umunong infrastructure projects ni Duterte. Actually, dati na itong inireklamo ni Trillanes. Di ba? Kung matatandaan natin, presidente pa si Duterte, narinig ko na itong complaint na ito ni Trillanes. Pero, hindi po nagtagumpay itong si Trillanes. Ang tanong, bakit ngayon, inopen up na naman ito ni Trillanes? Ito yung aking opinion dito. Unang-una, malapit na ang eleksyon. Pangalawa, alam ni Trillanes na malaki ang tsansa na bigyan ito ng pansin ng gobyerno ni Marcos. Dahil alam niya na itong mga Marcos at ang mga Duterte may hidwaan. Tinitake advantage ni Trillanes ang away Duterte at Marcos. Yan ang analysis ko dito, ha. At isa pa, Trillanes, yan ang sabi, wala ka na bang ibang issue? Kasi hindi ka na pinaniwalaan ng taong bayan noong kino-complain mo na ito noon.
I hope na magtagumpay ka dito, okay? Sa mga kumpanya ng pamilya ni Go. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sabi ni Gracia Lerio, okay lang may dire sir. Lalo na sa Umarzam General Hospital, Derna City, Libya. Ayan. Ingat-ingat pa kayo dyan, Ma'am Gracia. Nagsampa na ng reklamong plunder at graft and corruption si dating Senator I am eating dinner while watching. Ayan. Alexa, sweetie, enjoy lang kayo dyan while nakikinig dito. Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Kaninang umaga, nagtungo si Trillanes sa Department of Justice para ihain ang reklamo. Pumunta siya sa Department of Justice. Nakaabag na yung ilan sa mga vloggers doon at saka yung mainstream media. Paano ito nahulaan ng mainstream media? Yan nga ang tanong, nagtataka ako eh. Kaugnayan ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng mga kontrata para sa Davao Projects na iginawad sa ama at kapatid ni Senator Go noong alkalde si Duterte hanggang sa maging Pangulo. Yan ang ito raw kay Bongo ito, no? At ito ay nangyari noong mayor pa si Duterte. Giit ni Trillanes, pasok ang lahat ng elemento ng plunder dito dahil si Duterte ang naglaan ng pondo para sa mga proyekto na iginawad sa pamilya ni Go. The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo... Sabi ni Trillanes, pasok na pasok raw itong ginagawa ni Duterte. Plunder raw ito, kaya nga nagkaso siya. Ill-gotten wealth, kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government Ako, sa totoo lang magtatanong ako sa audience dito. Maniniwala ba kayo kay Trillanes? Maniniwala ba kayo dito? Tanong lang. Yan ang tanong ko sa inyo. Contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Inaward raw. Yun ang kanyang Sa mga dokumento raw mula Commission on Audit o COA, nakakuha ng 125 infrastructure projects na nagkakahalaga ng halos 5 bilyong piso ang CLTG Builders mula 2007 hanggang 2018. Yan daw ang kumpanya ng ama ni Go na hango mismo sa initial letters ng buong pangalan ng senador. Noong 2017, kung kailan Pangulo na si Duterte, 27 projects daw ang ibinigay sa CLTG Builders na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Mayroon ding nakuhang bilyon-bilyong pisong halaga ng proyekto ang kumpanyang pagmamayari ng kapatid ni Go. Pinuna rin ni Trillanes ang pakikipag-partner ng mga Grabe yung grabe yung pagkagawa ng naratibo, okay? Talagang connected talaga yung kapatid ni Bongo, yung ama, tapos na-link kay Duterte. Ganun talaga yung storya. Kumpanya ng pamilya Go sa mga malalaking kumpanya dahil limitado lang ang kanilang financial at operational capacity para sa mga malalaking proyektong ito. Ang masaklap pa raw, delayed ang infrastructure projects na ito sa Davao. Hindi pa raw nakikita ni Senator Bongo ang reklamo, pero itinanggi niya ang mga alegasyon na noon pa raw ay binabato sa kanila ni Duterte. Dagdag pa ng senador, hindi siya nakikinabang sa negosyo ng pamilya niya at hindi sila nakikinabang sa pagiging opisyal niya sa gobyerno. 2018 pa raw ang mga akusasyon na ito na binuhay lang daw dahil malapit na mag-eleksyon. Alam din daw ng publiko. Di ba? Ayon kay Senator Bongo, binuhay ito ulit dahil malapit na ang eleksyon. Grabe yung timing mo, Trillanes Yung timing mo very obvious. Ang tanong dito, maniniwala pa ba ang taong bayan sa inyo? Bakit yung timing mo malapit talaga sa eleksyon? Di ba? Kaya nga hindi ka na pinaniwalaan ng taong bayan kasi ikaw kasi magdiskarte, Trillanes, na obvious na-obvious ka. You are too obvious. Kaya nga, ang dali-dali mo lang gibain ng mga Duterte. Yung diskarte mo. na attack dog si Trillanes. Giit naman ang dating senador, hindi niya ito ginawa para... Alam mo, sa totoo lang, no? Wala naman akong galit dito kay Trillanes, bro. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya. Naaawa ako kay Trillanes dahil noon pa, tahol ng tahol na ito. Lagi itong nakaabang, galit na galit sa mga Duterte, pero wala naman siyang nagawa. Wala siyang napatunayan. Kawawa ka naman, Trillanes. Grabe. Sa totoo lang, naawa ako sa iyo, Trillanes. Sa totoo lang. Ako pa sa iyo, Trillanes, manahimik ka na lang. Mag-ingay dahil mag-e-eleksyon. Ngayon lang daw niya inihain ang reklamo dahil hindi na naiimpluwensyahan ni Duterte ang hudikatura. Ngayon lang raw niya inisinampa ito dahil di na raw capable na ma-impluwensyahan ni Duterte dahil hindi na presidente si Duterte. Dahil ba nag-away-away ngayon ang mga Duterte at Marcos, tinitake advantage mo. Tanong lang sa iyo, nagtatanong ako, Trillanes. Di ba? Kasi kung yan ang assurance mo, tama. You have the right, Trillanes, na kasuhan mo ang mga Duterte.
walang problema sa ginawa ni Trillanes. Okay yan, okay yan. Tayong lahat, pwede tayong magsampa ng reklamo. Ha? Karapatan natin yan. Pero, Trillanes, dapat papatunayan mo. Itong akusasyon mo ngayon laban dito kay Duterte at Go, dapat patunayan mo. Kasi kung sa tingin mo, meron talagang anomalya dito at may kasalanang nagawa ang Duterte at itong si Bongo, dapat patunayan mo yan sa korte. Magbigay ka ng ebidensya. Ilatag mo lahat ng ebidensya. Ha? Kasi, ang pagbabasihan ng Korte Trillanes ay yung ebidensya. At the end of the day, you are being judged by the evidence. Kahit sinong presidente pa ngayon, Marcos man o si BP Sara man ang wala. Hindi mangingialam ang ibang other branch of the government. Ang judicial branch po, patas sila mag-judge. Pagbabasihan ang mga ilalatag mong mga ebidensya. So, patunayan mo yan ngayon, Trillanes. Kasi, kung hindi mo yan mapapatunayan, good luck sa iyo. Good luck sa iyo. Kaya nga, ikaw malapit ng eleksyon. At alam ko na ikaw rin ay tatakbo. Kaya lagi kang natatalo, Trillanes. Kasi, yung mga diskarte mo, palpak. Remember what I told my audience na lahat ng mga politicians na kumalaban dito kay Duterte, matatalo. Tapos ngayon, gumagawa ka na naman ng move na kasuhan sila. Sa madaling salita, kinalaban mo ang Duterte, matatalo na naman ka dyan. Dahil magagalit ang taong bayan sa inyo sa ginawa mong neto. Diba? Ako pa siya, manahimik ka. Kasi ang nakikita namin Trillanes, pasensya ka na pero ang nakikita namin sa inyo, hindi namin nafe-feel na tumutulong ka sa taong. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman